Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga ka-KB at sa inyo rin po Kabanong. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Roque. At ito ang aking kwento. Year 2015, nang dumating ako sa probinsya namin sa Marinduque. Katatapos ko lang sa college noon. Binigyan ako ng 1 taon ng parents ko para magliwaliw muna. Para naman daw mai-relax ko ang sarili ko mula sa maraming taon ng pag-aaral. Pero sa halip na ilaan po ang oras ko sa walang katuturan na gumala-gala, naisipan kong pumasyal sa probinsya namin. At dito na nga po unang nangyari ang isang karanasan na hindi ko pa rin nakakalimutan. Pasensya ka na't hindi nakasama ang ate mo na sumundo sa iyo rito sa terminal. Alam mo naman yon, 6 na buwan na ang ate Loisa mo. Hindi na siya pwedeng matadtad sa biyahe. Sinundo ko ni Kuya Amboy. Siya ang napangasawa ng ate ko at magkakaroon na rin sila ng anak. Mabait naman si Kuya Amboy para sa akin. Protective siya pagdating sa pamilya niya. Naalala ko pa nga dati noong high school ako, may sinapak siyang estudyante dahil lang sanang bubuli sa akin. Buti na lang talaga, hindi nagreklamo ang mga magulang sa hindi namin malaman na dahilan. Ayos lang yun, kuya. Sabi ko rin naman kay ate, wag na siya masyadong maglalabas. Kailangan niya magpahinga kasi ilang buwan na lang lalabas na yung baby niyo. Ininom ko muna ang juice na nasa lamesa. Nasa karinderya kasi kami sa tapat ng terminal noong hapon na yon. Kumusta ka na nga pala? Huling pagkikita natin ang payat mo pa. Parang kaunting sagi lang sa'yo tutumba ka na nun Actually, bayaw, yun ang naging motivation ko kaya ako nag-gym Aba, ganda nga ng katawan mo ngayon Yan palaki ka na. Kapag may nang ano naman sa akin, ikaw naman ang manapak. Nagtawanan kaming dalawa ni Kuya Amboy noon. Nanahimik lang kami nang mapansing nakatingin sa amin ng ibang customer. Pagkatapos namin kumain ay nagbayad na rin kami sa counter. Palabas na kami ng karinderyang yon nang may makabanggaan si Kuya Amboy. Isang lalaki na hindi pa naman katandaan. Wala naman sanang problema kay Kuya Amboy ang nangyari. Humingi siya ng paumanhin. Pero sa halip na tanggapin ng lalaki ang sorry niya, nagawa pa nitong magalit. Doon napikon si Kuya Amboy. Bakit ka naman nagsisimangot, pre? Humingi na nga ako ng paumanhin kahit ikaw yung hindi tumitingin sa dinaraanan. Hindi ka rin nakatingin sa dinadaanan mo Kasi kung nakatingin ka, iiwas ka sa akin. Paano ako makakaiwas ang liit lang ng daan? Nag-iisip ka ba? Huwag mo akong tataasan ng boses. Hindi mo ako kilala. Hindi mo rin ako kilala. Huwag mo akong tinatakot. Nararamdaman kong medyo nagiging tensyonado na ang paligid. Sa amin na nakatuon ang atensyon ng lahat. Takot lang lumapit ang babae sa counter para umawat. Kaya naman pumagitna na ako sa kanilang dalawa. Sir, Kuya Amboy, kalma muna kayong dalawa. Kalma lang Kuya Amboy, hayaan mo na. Uwi na lang tayo. Sir, kalma na po. Nakatingin lang sa amin ng masama ang lalaki. Parang wala talaga siyang balak na maging malamig ang ulo niya. Nasa labas na kami pero nakatanaw pa rin sa amin ang lalaki. Kay Kuya Amboy ang tingin niya. Tingin ang tingin pa tong siraulong to Sapakin ko kaya to. Uyaw, wag na. Ma-stress lang si ate kapag nalaman niyang may nakaaway ka. Maangas Natakot pa ako. Hindi ko raw siya kilala. Bakit ko ba kung sino siya? Palo ko pa itong maleta na dala ko sa kanya Oo. Kuya, yung mga ganyang tao hindi na dapat natin pinapansin. Tingnan mo, talagang nangaasar. Kapag nagpa-apekto pa tayo, talo lang tayo. Pasensya ka na Minsan hindi ko talaga maiwasang mainis Ayos lang bayaw. Basta wag lang tayo makikipagsakitan. Noon pa man, maikli na talaga ang pasensya ni Kuya Amboy. Mas okay nga nung time na yon kasi nagagawa na niyang magpigil. Hindi kagaya ng dati kapag sinabi niya, gagawin niya. Umaran na rin kami ng jeep. 5:00 na ng hapon na makarating kami sa bahay namin.
Ang bahay na tinitira nila Ate Loisa ay bahay ni Papa at Mama. Pinagamit na nila kay ate kasi mula nang gumanda ang negosyo nila sa Maynila, iniwan na nila ang bahay. Ako naman at ang isa ko pang kapatid na babae rin sa Maynila na rin nag-aral. Dati talaga kaming taga Marinduque. Oh, Roque, naku, ang laki mo na, grabe. Oo, naman tong si ate oh. Surprise na surprise. Parang hindi mo na ako nakakita sa picture ah. Upo ka muna rito. Kukuha lang kita na makakain mo. Alam kong gutom ka na eh. Hindi na ate, kumain na kami ni Bayaw. Hindi, dapat kumain ka na kasi may niluto kong turon kanina. Ay sandali, ako na ang kukuha. Maaldiyan ka na lang sa sofa, huwag ka na magkikilos. Ito naman si Amboy. Ayaw na akong pakilusin. Feeling ko tuloy ang tamad-tamad ko na eh. Hindi, sinesave lang natin ang energy mo. Oo nga ate, tama si kuya. Dapat hindi ka na masyadong nakikilos. Nagpunta na ang bayaw ko sa kusina. Sinuyod ko ng tingin ng sofa. Sobrang laki na ang pinagbago. Mas lalong gumanda. Nakatiles na rin kasi ang sahig. Pati yung hagdanan papuntang second floor ay mas maganda na rin. Oh, kumusta naman sila mama at papa doon sa Maynila? Si Irene din, kumusta? Si Papa at Mama, ayun, nag-aasikaso pa rin ng business nila. Sabi ko nga sa kanila ipaubayan na nila sa tao nila. Pero wala mas gusto nilang sila talaga ang kumikilos. Si Irene naman, ayos din naman, puro aral lang ang inaatupag. Ayaw nga sumama rito Sabi niya, kayo na lang ang pumunta sa Maynila. Buti naman at nasa maayos lang silang kalagayan. Nakaka-miss din sila eh. Kayo ba rito? Kumusta kayo ni Bayaw? Ayos lang din naman. Kapag pumapasok si Amboy, sinasama naman ako ng mga kamag-anak niya minsan. Mabuti nga't nandito ka na kasi ngayong malaki na ang tiyan ko, parang hindi ko na yata kaya mag-isa eh. Bakit ate? May problema ba? Wala naman. Pero siyempre, ayaw na kasi akong pakilusin ni Kuya Amboy mo. Maselan daw kasi ako magbuntis, sabi sa amin ng doktor. Edi huwag ka mag-alala. May aalalay na sa iyo ngayon hanggang sa mga naka. Andito na ako. Pagdating ng bayaw ko ay kumain na muna si Ate Loisa. Nagpaalam ako sa kanila na lalabas na muna. Tumambay ako sa malawak nilang bakuran na puro halamanan sa gilid. Napakasariwa ng hangin doon. Malayong malayo sa Maynila na palaging amoy usok at puro polusyon. Sa gilid ng bakuran nila ate ay may puno ng bayabas. May nakataling duyan doon. Umupo naman ako para makapag-relax ng saglit. Habang abala ako sa pagsisend ng mga picture kay mama, bigla kong napuna na parang may tao sa gilid ko. Napansin ko yun gamit ang peripheral vision ko o yung sinasabi nilang gilid ng mga mata. Paglingon ko, nakita ko pang gumalaw ang mga gumamela kung saan pumwesto ang tao. Pero nung tingnan ko hindi ko na siya naabutang nandun. Narinig kong parang naglakad na yon na mabilis. Maganda ang gising ko kinabukasan. Maayos kasi akong natulog. Hindi kasi ako namamahay doon. Kung sa bagay, dati rin naman kasi akong nakatira doon. Maaga pa lang ay sinamahan ko na si ate sa paglalakad-lakad. Si Kuya Amboy naman ay nagluluto ng almusal at pananghalian. Ganun daw ang ginagawa ng bayaw ko bago ito pumasok ng hapon. Sa aming paglalakad, nadaanan namin ang ibang kamag-anak ni Kuya Amboy at isa-isa akong ipinakilala ni ate sa kanila. Masaya naman nila akong tinanggap, maliban na lamang sa isang babae na hindi naman tatandaan. Pero may mga puti na ang buhok. Siya raw ang tiyahin ni Kuya Amboy, si Aling Kusing. Huwag mo nalang pansinin, weird talaga yun. Pabulong lang ang sabi ni ate, pero nakatingin sa akin ng seryoso ang ginang na si Aling Kusing. Kung tingnan niya ako, para bang matagal na niya akong kilala. Tiyahin ni Kuya Amboy yun? Oo, makulit nga yan eh. Minsan napunta sa bahay yan, hihingi ng kape. Tapos
kung ano-ano pang sasabihin sa akin ng mga weirdong bagay. Gaya ng alin? Gaya ng aswang. Naamoy daw ng aswang ang buntis kahit sa ibang tao. Kahit sa ibang tao? Ang gulo ah. Ibig sabihin, ako at ikaw, buntis ako, tapos kapatid kita. Yung aswang, malalaman niyang may kapatid kang buntis. Ha? Paano niya malalaman? Ang imposible naman nun. Ewan ko kay Tia Kusing. Sabi niya sa pamamagitan daw ng dugo. Since magkadugo tayo, doon daw naaamoy, sa dugo. Totoo ba yung mga ganyan? Medyo bago yan sa pandinig ko eh. Aba, ewan ko. Ang sabi lang sa akin ni Amboy, may konting alog sa utak yung si Tia Kusing. Kaya hindi ko na lang din pinapansin eh. Tingin mo, malaki na ang tiyan ko pero hindi naman ako inaaswang dito. Ganun talaga siguro yung mga nakakaedad na. Mas lumilikot yung mga imahinasyon nila. Basta kung ano man ang sabihin sa'yo ni Tia Kusing, hayaan mo na lang ha. Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila. Ganun na lang. Sige ate, walang problema. Bago kami bumalik ng bahay, pakiramdam ko ay artista ko noon. Lahat kasi ng madaanan namin ay tinitingnan ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero maraming kababaihan ang nagpapapansin sa akin noon. Biniro pa nga ako ni ate na baka isa sa mga babaeng yun ang maging forever ko. Pagkatapos namin mag-almusal, inutusan ako ni ate na pumunta sa kabilang street para bumili ng paborito niyang insaymada. Pagbalik ko, may natanong akong isang lalaki na nakatayo sa labas ng bakura namin. Nakasuot siya ng simpleng sandong puti at short na may punit pa. Ha? Sino kayo? Anong kailangan nyo? Sa tanong ko na yon, kabanong ay biglang nataranta ang lalaki. Sa halip na humarap, mas binaba niya sa mukha niya ang abanikong sombrero na bilog. Nagmamadali siyang makaalis. Mga ilang segundo pa bago kong naisipang sundan ng lalaki. Ang bilis niyang maglakad kaya nakaliko kagad siya sa kaliwang kalye. Pagdating ko roon ay bigla na lang siyang nawala. Hingal na hingal ako noon. Napasandal pa nga ako sa bakura ng bahay na hinintuan ko. Siya rin siguro yung lalaki nakita ko kagabi. Sino kaya yung lintik na yun? Pagka-uwi ko sa amin ay agad kong sinabi kina ate ang nangyari. Maging sila ay napaisip din. Wala ba kayong naalala na kakilala na maaaring pumunta rito? Baka kasi nahihiya lang siya sa inyo kaya ayaw lumapit. Si Papa lang naman ang alam kong pwedeng pumunta rito para dalawin ako eh. Last year, pumunta siya dito pero hindi pumasok ng bahay namin. Sa mga kamag-anak namin tumambay pero umalis ka agad. Pero kung si Papa yun, dapat nandun siya ngayon sa mga kamag-anak ko. Pero kaka-reply lang ni Dandan eh. Wala naman daw dun si Papa sa kanila. Tsaka mahal, malabo na bumalik dito ang papa mo. Di ba nag-away sila ni Tito Edison at pinagbantaan siya? Isa pa yan. Yan ang mga isa sa dahilan kung bakit hindi si Papa yung nakita nitong si Roque. Ngayon lang ba ito nangyari? O dati pang parang may nagmamasid sa tapat ng bakuran ninyo? Sandali silang nagkatinginan. Sabay silang umiling. Siguro, huwag na lang muna nating isipin. Baka naman nagkamali lang siya ng bahay. Next time na makita ko siya hindi ako papayag na hindi ko siya makausap. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Naging maayos naman ang unang linggo ng paninirahan ko. Sa katunayan, Kabanong, may isa na akong naging katropa. Pinsan din naman namin, si Benjo. Mas matanda lang sa akin ng 4 na taon pero mas bata mag-isip kaysa sa akin. Pansamantalang wala kaming nahuhuling nagmamasid sa labas. Inakala namin na baka nga nagkamali lang ang kung sino man yun. Isang gabi, galing ako sa isa ring kamag-anak namin para kunin ang prutas na bigay nila para kay ate. Pagdating sa bahay namin, naabutan ko si Ate Loisa na nakaupo sa sofa. Namumutla ang muka at parang hindi mapalagay.
Nag-alala naman ako kaya dali-dali kong inilapag ang mga dala ko at lumapit sa kanya. Ate, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si ate. Doon pa lang ay kinabahan na ako. Medyo nananakit ang tiyan ko. Gusto mo dalhin kita sa ospital? Hindi, wag na. Namumulikat lang. Aray! Namilipit sa sakit si Ate Loisa. Sa pagkakataong yun, doon ko na nasiguro na kailangan niya talagang maitakbo sa pagamutan. Pero mas kinabahan ako nang makita kong may dugo na sa binti ni ate. Naku, Diyos ko te, dinudugo ka. Teka lang ihanda ko mga dadalhin. Magpa-ospital ka na. Lahat ng mga kailangan sa ospital ay isinilid ko sa iisang bag. Tinawagan ko na rin si Dandan para may makutuwang ako. Nakasakay kami sa multicab ng tatay ni Dandan at dinala namin si ate sa ospital. Nakahinga kami ng maluwag nang malaman na ligtas naman ang bata. Baka naman kasi nagpapagod-pagod na naman si Ate Loisa. Nasa hallway kami ng ospital noon habang naghihintay pa sa sasabihin ng doktor. Hindi naman na siya pinapakilos sa bahay eh. As in, nakaupo, nakahiga na lang yan. Kaya imposibleng dahil sa pagod. What if kung dahil sa stress? Ha? Stress naman saan? Sa ibang bagay. Ano bang pwedeng makapagpa-stress sa isang buntis? Abay ewan ko. Si ate na lang ang tatanungin ko mamaya. Nakalabas ng ospital si Ate Loisa nung gabi ding yon. Sabi ng doktor, wala naman silang nakitang problema. Ni hindi rin nila matukoy kung ano ang dahilan kung bakit dinugo si ate. Pinagpahinga ko na lang si ate sa kwarto nila. Habang kami naman ni Dandan ay nasa bakuran. Tamang paantok lang. Alam na ba ito ni Kuya Amboy? Hindi pa. Sa tingin mo, magagalit kaya yun? Hindi naman siguro. Pero wait. Pinutol ko ang sasabihin ni Dandan nang makita kong may lalaki na naman sa labas. Nakasilip siya sa halaman na gumamela namin. Nagmamadali akong tumakbo sa pagnanais ko na maabutan ng lalaking yon. Tinalon ko ang bakod. Uy, saan ka pupunta? Hinabol ko ang lalaki. Napatigil ako nang bigla na lang din siyang tumigil. Naramdaman ko na lang na nasa likuran ko na pala si Dandan. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Ilang beses na kita nakikitang nakatingin sa bahay namin Kilala mo ba yan? Tatanong ko nga lang kung sino siya tapos tatanungin mo ko kung kilala ko. Sandaling namayani ang katahimikan. Maya-maya lang ay nagsalita na rin ang lalaki sa mahinahong boses. Pero parang pamilyar siya sa akin. Di ko kayo kilala. Nagkamali lang ako ng bahay. Ano? Nagkamali ng bahay? Ilang beses ka na nandito Hindi ba pwedeng pagkamali ng ilang beses? Kapag paulit-ulit na pagkakamali, sinasadya na yun. Pagpalagay mo na lang na tanga ako, kaya ako nagkakamali. Magsasalita pa sana ako pero naglakad na ng mabilis ang lalaki. Bigla siyang sumuot sa mga halamanan sa gilid. Nawala na siya ron nang tingnan namin. Yun ba yung sinasabi mo sa akin? Oo. Nakakabahala na Kasi lagi siyang ganun Kapag naulit pa, mag-report ka na sa barangay natin. Baka mamaya masamang tao yun. Lagi pa namang dalawa lang kayo ni Ate Loisa. Hinayaan na lang namin ang pangyayaring yon. Binalikan ko kagad si Ate Loisa sa bahay dahil mas kailangan niya ako. O sige na Dan, uwi ka na. Ako nang bahala rito. Ay, maraming salamat nga pala sa pag-assist mo sa amin Tinapik niya ako sa balikat. Basta kapag may emergency, tawag ka lang kaagad. 1 call away lang kami sa bahay. Pag-alis ni Dandan, hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong kinabahan. Doon ko lang mas naramdaman na parang mas kailangan pa pala namin ng iba pang kasama sa bahay. Umupo ko sa tabi ni ate. Masarap ang tulog niya. Nawala na ang pagkaputla ng mukha niya. Medyo nababahala ako kasi maselan talaga siyang magbuntis. Pero palaisipan pa rin sa akin
kung ano nga bang dahilan kung bakit siya dinugo. Lalabas na sana ako ng silid nila nang mapansin ko ang kuko ni ate sa kaliwa niyang kamay. Parang nagkukulay violet ang hiniliit niya. Tiningnan ko ang daliri niya kung namamaga. Naisip ko kasi na baka naipit lang yon kaya nagkaroon ng pasa. Pero parang hindi naman. Masyado na akong nag-iisip ng kung ano-ano kaya humiga na lang ako sa sofa. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang marinig na nag-uusap na sina Kuya Amboy at Ate Loisa. Mahinahon naman ang usapan nila, pero narinig ko na magfa-file ng leave si Kuya Amboy para mas mabantayan si ate. 7:00 na nang bumangon ako. Sakto naman na kalalabas lang ni Kuya Amboy. Lumapit naman ako sa kanya para humingi ng tawad. Pakiramdam ko kasi noon napabayaan ko si ate. Ano ka ba? Wala ka namang kasalanan, no? Katulad ng sinabi ng doktor sa amin, maselan siyang magbuntis. May mga pagkakataon talagang ganon. Ang mahalaga, naitakbo mo kagad si ate mo sa ospital. Kaya maraming salamat, bayaw. Siyempre, unang pamangkin ko yung dinadala niya, no? Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa pamangkin ko. Kaya sa'yo ko eh. Napakabuti mong kapatid, anak at kaibigan. Pero minsan maging masama ka rin ha. Baka mamaya ay maaga kang kunin ni Lord. Di ba yun ang sinasabi sa kanta? Lord, ang bait-bait niya, sana kunin na siya ni Lord. Good boy, good boy. Di ba ganon? Naku si kuya. Kumanta pa talaga eh. Anyways, salamat sa pag-aalala kuya ha. Ay, siya nga pala. Huwag mo na lang itong sasabihin kay ate ha. Baka ma-stress eh. Bakit? Ano ba yan? Yung lalaki kasing nagmamasid dito sa atin, nakita ko na naman kagabi pag uwi namin nila ate. Hinabol ko. Sabi niya, nagkamali lang daw siya ng bahay. Kasama ko pa nga si Dandan eh. Pero, alam mo yun, parang bigla akong nag-alangan na lapitan siya. May something or... basta, weird. Wag na wag lang talagang tsumempo na akong makakita at makahuli sa kanya. Basag talaga ang panga niya sa akin. Minga na lang ako ng malalim. Pagdating ng 9:00 ng umaga, sandaling nagpaalam sa akin ng mag-asawa. Lumabas sila ng bahay at nagpahatid kay Dandan papunta sa manghihilot. Sa ospital sana, kaso nahihilo si ate. Hindi niya kayang bumiyahin ng malayo. O paano? Ikaw na munang bahala rito ha. Ipapatingin ko lang sa manghihilot tong ate mo. Sige kuya, ako na bahala rito. Mag-ingat po kayo ha. Kumuhay pa ako sa kanila bago sila umalis. Dahil mag-isa lang ako sa bahay kabanong, naglinis-linis na lang ako para malibang. Nagluto na rin ako ng pangtanghalian namin. Bandang 12:00 na nang matapos ako. Siguro hapon na yata makakauwi yung mga yun. Makapagbasa nga muna. Hawak-hawak ko ang libro ko habang nakaupo ng komportable sa sofa. Isang ginang ang bigla lang pumasok. May dala yung tasa. Ako naman ay napatayo na lang. Inilapag ko ang libro sa sofa. Magandang tanghali po, Tia Kusing. Hingi po ba kayo ng kape? Sige po, diretso lang po kayo sa kusina. Huwag mo akong tawagin, Tiha. Hindi tayo makadugo. Ay, pasensya na po, Tia. Aling Kusing. Dahan-dahang naglakad ang ginang papunta sa kusina. Pero hindi niya inaalis sa akin ang tingin niya na parang mapanghusga. Bagay na nagdudulot sa akin ng kaunting pagkailang. Babalik na sana ako sa pagbabasa nang bigla siyang magsalita. Malapit lang naman ang kusina sa sala kaya dinig na dinig ko. Dahil sa iyo kaya siya nakarating dito. Napanganga ako saglit at nagsalubong ang kilay. Akala ko nabingi lang ako. Ano po? Nasa alanganin ang buhay ng ate mo at ng kanyang pinagbubuntis. Ho? Hindi naman po yatang tamang magsalita ng ganyan.
masama po ang... Hindi simpleng pagsakit ng tiyan ang nangyari sa ate mo. May iba pang dahilan. Inom niyo na lang po yung kaping yan, Aling Kusing. Baka kulang lang po kayo sa pagpapalpitate. Sinubukan kong magbiro para maiba naman ang usapan. Pero talagang nakatuon lang siya sa gusto niyang sabihin. May isang tao na gumagawa ng lahat ng yon. Ay, hindi. Mali pala. Kasi hindi siya tao. Medyo kinabahan na ako nang pandilatan ako ng mata ni Aling Kusing, Kabanong. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Kasi palagay ko, kapag tinitigan ko ang mukha niya, ay aabot siya hanggang sa panaginip ko. Hinayaan ko na lang siyang magsalita. Nag-iisip na ako ng paraan kung papaano ko siya paalisin nang hindi siya nagagalit. Alam mo ba kung anong klaseng nilalang siya? Naglakad siya sa harapan ko habang hawak ang tasa ng kape. Pilit niya akong tinitingnan sa mata. Isa siyang aswang! Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ko ang pagtayuan ng mga balahibo ko. Nag-init ang mukha ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Hindi ko mabasa kung seryoso ba siya sa sinasabi niya o hindi. Basta, nangingibabaw lang ang kaba. Nandito siya para sa... Pinsan! Natigil lang si Aling Kusing nang pumasok ng bahay si Dandan. Nakahinga ako ng maayos dahil kahit napapaano ay naudlot si Aling Kusing. Ay, sorry. May kasama ka pala. Magandang tanghali po. Tumingin lang sa kanya si Aling Kusing ng masama, sabay balik ng tingin sa akin. Hindi naman na siya nagsalita. Naglakad na lang siya palabas ng bahay namin. Birador talaga ng kape si Aling Kusing ah. Pero, anong pinag-uusapan nyo? Ha? Oh, wala naman. Teka, bakit ka nandito? Akala ko ba hinatid mo sila ate? Si Papa na nagkatid sa kanila. May bibilhin din daw kasi si Papa sa sentro eh. Ikaw, bakit ka nandito? Anong problema? Magpapatulong lang sana ako sa'yo. Mag-aakot ng kahoy, panggatong. Alam mo na, mahal ang gasol eh, kaya tipid-tipid muna. O sige, wala namang problema eh. Wala rin naman akong ginagawa eh. Isinarado ko naman na maayos ang bahay bago kami umalis. Hindi pa rin nawawala sa utak ko noon ang mga narinig ko mula kay Aling Kusing. May parte ng utak ko na nagsasabing hindi ko siya dapat pansinin. Pero hindi ko pa rin maipaliwanag ang nararamdaman ko, Kabanong. Pakiramdam ko, hindi naman totoong may saltik si Aling Kusing. Tingin ko may silbi ang mga sinasabi niya. At pakiramdam ko, kapag hindi ko pinansin ang mga sinabi niya, may mangyayaring masama. Uy, lutang ka. Narinig mo ba yung sinabi ko? Ha? Ano bang sinabi mo? Ay, ang sabi ko, anong sinabi sa'yo ni Aling Kusing? Alam mo, weird kasi yun eh. Walang masyadong pumapansin dun. Sa lahat ng kamag-anak ni Kuya Amboy, yun lang talagang kakaiba. Ayaw ko na lang muna siyang isipin. Kay Kuya Amboy ko na lang sasabihin kung ano man yung napag-usapan namin. Wala kang tiwala sa akin, ganon. Baliw. Siyempre meron, no? Di, joke lang. Ayos lang naman yun. Basta sabihin mo rin sa akin ha. Malay mo, makatulong ako. Okay. Sige lang. Gabi na nang makauwi si Ate Loisa at Kuya Amboy. Dumiretso na kasi sila ng ospital since wala ang manghihilot na sadya dapat nila. Diretso agad sa higaan si Ate Loisa dahil nakaramdam siya ng pagod. Pero buti na lang ay nasa maayos naman siyang kalagayan. Habang nagluluto ako sa kusina, biglang pumasok si Kuya Amboy at binuksan ang ref. Tinanong niya ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan na magmumula sa kanya. Naniniwala ka ba sa aswang? Lumuwag ang pagkakahawak ko sa sandok at tumigil sa paghalo. Hinarap ko siya. Hawak na niya ang baso na may tubig. Seryosong mukha niya na naghihintay sa tugon ko. Aswang? Bakit? Weird ba?
Oo, nagulat ako sa tanong mo eh. Ang random, pero dahil ba ito kay ate? Oo eh. May naikwento kasi ang ate mo sa akin. Ilang gabi na pala siyang nakakaramdam na parang merong umali-aligid sa bahay natin. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan kaya kita tinanong eh. Baka sakali lang na magawa mo kong kumbinsihin na totoo nga ang mga aswang. Sa Manila kasi ako lumaki. Doon, hindi usong ganyan. Ginagawa nga lang joke yan doon eh. Kaya hindi ko alam kung anong paniniwala ko tungkol dyan. Ang sa akin lang, kapag nagpakita sa akin, doon lang ako maniniwala. Kung hindi man, hindi ko na lang din siguro isasantabi ang idea na baka totoo nga sila. Lalo pat may buntis tayong kasama dito sa bahay. Ganun nga lang din sigurong gagawin ko, no? Hindi ako magsasawalang bahala. Mahirap na. Alam mo naman ang area natin. Kahit marami ng bahay dito probinsya pa rin tayo. Ay, siya nga pala Bayaw. May sasabihin ako sa iyo na may connect dyan sa sinasabi mo. Pero sana huwag mong papagalitan si Aling Kusing ha. Oy, bakit? Ano ba pinagsasabi sa iyo ni Tia? Umupo siya sa gilid ng lamesa sabay inom ng tubig. Hininaan ko naman ang apoy ng niluluto ko. Yung tiya mo kasi kanina nandito. Humingi ng kape. Tapos may mga sinabi siya sa akin na kung ano-ano. Medyo nababahala ko kahit sinasabi niyong huwag ko na lang yun pansinin. Huminga ako ng malalim. Sabi niya, nasa panganib daw si ate at ang anak ninyo. Nakita ko ang agarang pagbabago ng reaksyon ni Kuya Amboy. May kaunting inis doon, pero pinipilit niyang kumalma. Baliw na talaga yung si Tia Kusing Bayaw, sabi niya, aswang daw ang dahilan kung bakit nananakit ang tiyan ni ate. Walang salitang lumabas sa bibig niya nang sabihin ko yon. Tugma kasi ang kwento sa kanya ni ate at ang sinasabi naman ni Aling Kusing. Hindi ko maintindihan Sinasabi niya na dahil daw sa akin kaya nakarating dito yung aswang. Wala naman akong ginagawa. Wala naman akong inagrabyado. Tumayo si Kuya Amboy. Tinukod niya ang dalawang kamay sa lamesa. Kung totoo ngang may aswang at inaaswang si Loisa, papatayin ko yan. Bayaw, feeling ko, yung aswang yung lalaking nagmamasid sa tapat natin. Ha? Oo nga no? Yung pagmamasid niya sa labas, parte ba yata ng pangangaswang yun Kailangan natin mas bantayan si ate. Nakakabahala na talaga. Hindi kami mapaligay ni Kuya Amboy Cabanong ng mga sandaling yon. Sa sobrang pangamba ko, pinapunta ko si Dandan sa bahay. Nakiusap ako na samahan kami ni Kuya Amboy sa pagbabantay. Nasabi ko na rin kasi sa kanya ang mga nangyayari. Maging si Dandan, aswang din ang hinihinalang umaaligid sa amin. Nasa sala kaming tatlo. Naglalaro lang ng baraha at patingin-tingin sa labas. Nag-aabang kami sa posibilidad na dumating ang aswang. 12:00 ng gabi, pinatay namin ang ilaw sa sala para isipin ng aswang na tulog na ang mga tao. At katulad nga ng inaasahan namin Cabanong, nakaramdam na kami ng taong nagpapalakad-lakad sa palibot ng bahay namin. Para bang naghahanap siya ng perpektong pwesto para makapangaswang ng maayos. Bayaw, parang nasa likuran siya ng kusina. Ayos lang ba si Ate Loisa sa kwarto niya? Nandito siya sa first floor. Hindi siya makakapasok doon since wala namang bintana. Butin lang talaga ay inilipat namin si ate sa bakanting kwarto sa first floor. Sa taas kasi ay malalaki ang mga bintana. Kahit na may harang naman na bakal yon, nakakatakot pa rin sakaling makita yon ni ate. Dahan-dahan kaming naglakad papasok ng kusina. Kinakapa-kapa lang namin ang daanan. Wala kaming ginagamit na ilaw para makampante ang aswang. Narinig namin na may kumuskos sa gilid ng maliit na bintana sa kusina. Maya-maya lang, bigla na lang yung nawala. Naramdaman na lang namin na nasa bubong na siya. Kasunod nun,
nakarinig kami ng boses. Nagkatinginan kami ni Kuya Amboy. Pareho kasing pamilyar sa amin ang boses niya. Anong pinagsasabi niya? Orasyon yata yun, Latin words. Wala pang 2 minuto, narinig na lang namin si ate na bigla na lang napasigaw sa aray. Nataranta kami. Pinuntahan ni Bayaw at Dandan si ate, habang ako naman ay nagpunta sa pindutan ng ilaw para liwanagan ang buong sala. Pagtingin ko sa bintana, nanlaki ang mata ko nang makita ang isang lalaki na nasa tapat ng pinto. Binuksan ko rin ang ilaw sa labas. Sa pagkakataong yon, nakilala ko na siya. Ngumiti siya sa akin at naglakad na rin paalis na parang walang nangyari. Nakumpirma ko lang na siya ang aswang na makita ko ang mga kuko niya. Ang hahaba, parang 2 pulgada mga kuko. Bayaw, buksan mo ang gate, bilis! Kahit may takot pa ay dali-dali akong lumabas at binuksan ang gate. Buhat-buhat na niya si Ate Loisa na namimilipit sa sakit. May umaagos na dugo pababa ng binti niya. Uy, hintayin niyo ako! Kukunin ko lang yung multicab! Humarurot ng takbo si Dandan habang kami naman ay nasa tapat lang ng bahay. Iyak ng iyak si ate dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya. Pagbalik ni Dandan ay agad namin isinakay si Ate Loisa. Agad namang inasikaso si ate pagdating namin ng ospital. Parang napapraning ang bayaw ko habang naghihintay kami sa hallway. Kinakabahan siya. Mas maraming dugo na kasi ang lumalabas kay ate nun, kumpara sa unang pagsakit ng tiyan niya. Visit na aswang yan eh. Kapag nahuli-huli ko yan, papatayin ko talaga kagad yun. Naglalabasan ng ugat sa kamao ng bayaw ko sa sobra nitong galit. Tinatapik-tapik ko lang siya sa balikat para kahit papaano kumalma siya. Pre, bakit nangingitim ang kuko ni Ate Loisa? Napansin niyo ba yung kanina? Oo, napansin ko na yan nung una. Hindi ko nga alam pero pakiramdam ko may kinalaman yun sa pangangaswang sa kanya. Gusto niyo bang maghanap ako na makakatulong sa atin? Albularyo, ganon. Kung may mahanap ka bukas, ayos lang. Pero kung wala, ako mismo ang papatay sa aswang na yun. Kuya, bumuntong hininga ko. Yung aswang, yung nagmamasid na lalaki, siya yung lalaki na kabanggaan mo sa karinderya. Baka sa mukha ni Kuya Amboy ang pagkagulat. Hindi niya yun inaasahan. May sinabi sa akin si ate nun kaya raw matagpuan ng isang aswang ang buntis sa pamamagitan ng kamag-anak o kadugo ng buntis. Sa tingin ko, nung nasa karinderya tayo, naamoy ng lalaki ang dugo ko na may kadugo akong buntis. Nalaman ng aswang na may buntis kang kapatid dahil lang sa naamoy niya ang dugo mo? Tumango ako. Kuya, sorry Kung hindi siguro ako nagpunta, hindi ko madadala ang aswang sa atin Dahil sa akin kaya nasa panganib ngayon si ate at ang anak ninyo. Hindi. Wala kang kasalanan. Palagay ko dahil sa akin kaya nangyayari ito. Gumaganti siya sa akin. Nagkataon lang na ikaw ang naging tulay para mahanap niya si Loisa. Pero ang totoo, balak niyang gumanti sa akin. Natahimik na lang ako noong mga sandaling yon. Hindi ko maiwasang hindi sisihin ang sarili ko. Mula kasi nang dumating ako doon, nangyari na ang lahat ng kababalaghan. 2:00 na ng madaling araw nang kausapin ng doktor si Kuya Amboy. Kinakailangan na maiwan ni ate sa ospital para mas maobserbahan siya. Pabor yun sa amin dahil mas ligtas si ate sa ospital. Sakay ng multicab nila Dandan ay bumalik kami sa bahay. Sumakto na naabutan namin si Aling Kusing na may dalang tasa. Unang tingin ko pa lang, alam ko na kaagad na hindi kape ang sinadya niya. Sinalubong niya kami at saka nagsalita. Amboy, may nangyari ba? Nandito ba ang aswang kanina? Naamoy ko lang ang lanse. Nagkatinginan kami ni Kuya Amboy. Tinapik ko ang bayaw ko dahil bigla na naman siyang nairita sa tita niya. Iya Kusing, alam kong hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo minsan. Pero sabihin mo nga sa akin, anong alam mo sa aswang? Nagsimulang manginig ang kamay ni Aling Kusing. Akala ko kung ano na ang nangyayari pero sabi ni Kuya Amboy,
manirisim na raw yun ng ginang. Ang aswang, mapanganib na nilalang para sa mga mahihinang tao na gaya ng mga buntis. Amboy, ibang uri ng aswang ang nanggugulo sa asawa mo. Isang aswang na may kakaibang taktika ng pambibiktima. Ang anak ninyo, siya ang pakay ng aswang. Hindi ko maiwasang hindi kabahan sa kung papaano siya magsalita. Nakakatakot siya, lalo na kapag lumalaki ang mata. Ikaw, dahil sa iyo kaya siya nandito. Dahil sa iyo kaya niya nalaman na may buntis sa bahay na ito. Naamoy ka niya. Malakas ang pang-amoy niya, pero kailangan niyong mag-ingat. Hindi siya pangkaraniwan. Unti-unti niyang pahihinain ang bata sa sinapupunan gamit ang kanyang nakakamatay na orasyon. Kapag namatay na ang bata, saka siya magiging marahas para kunin sa mismong tiyan ng buntis ang sanggol. Gustong-gusto nila ang mga sanggol na kamamatay pa lang. Napununok ng laway si Kuya Amboy. Ako naman ay nakukonsensya, pero pinipilit ko na lang na hindi magpadala sa emosyon. May magagawa ba para mawala na yung hinayupak na aswang na yan? May ginagawa ako para mawala ang aswang. Pero bakit mo kasi inalis sa mga pangontra na nilagay ko sa kusina? Ha? Sa taas ng rep, ang tuyong bawang at ang tuyong dahon ng sampagita na may dasal at orasyon. Lagi akong naglalagay doon sa tuwing kukuha ko ng kape. Pero inaalis mo. Abay malay ko ba kung kalat lang yon? Bakit mo kasi nilalagay doon sa kusina kung pwede naman sa kwarto namin? Mas mabisa ang pangontrang yon kapag nasa kusina dahil mas matatamaan to ng araw sa umaga. Kung hindi mo sana inalis yon, hindi sana makakalapit ng bahay ang aswang. E di, bigyan mo na lang ulit ako. Wala na, naubos na. Tandaan mo, Amboy, matagal na akong wala sa pagiging albularyo. Alam niyong lahat yan, kaya lahat ng gamit ko, wala na rin. Eh wala ka naman palang magagawa eh. Ano pang pinag-uusapan natin? Kainis naman oh. Ang ganyang ugali ang nagdala sa asawa at anak mo sa panganib. Kung hindi mainitin ang ulo mo, hindi sana mapapansin ng aswang ang bayaw mo at hindi niya maaamoy na buntis ang kapatid niya. Kasalanan niyong dalawa. Oo na, kasalanan ko na. Pero ang gusto ko ngayon, solusyon at hindi sermon. Kung wala kang may tutulong lubayan mo na ako. Mapapatay niyo lang ang aswang kapag wala na rin ang iyong anak. Mas lalong nagalit si Kuya Amboy sa narinig niya. Sinaulo ka ba? Gusto mo bang sakalin kita? Tabas ng dila mo pati anak ko'y dadamay mo sa pagiging baliw mo? Buti na lang ay naawat namin siya. Kung hindi, baka nasakal na niya si Aling Kusing. Masakit mang isipin pero ang abulang ng sanggol ang makakapatay sa aswang na iyon. Wala ka nang magagawa. Dapat tanggapin mo na ang susunod na mangyayari. 2 beses nang dinugo ang asawa mo. Pag ganon, wala nang pag-asang mabuhay pa ang bata dahil nagtagumpay na ang aswang. Hinihintay na lamang niyang tuluyan ng bumitaw ang bata. Sira na talaga ulo mo no? Sa tingin mo papayag ako sa gusto mo? Abo ng anak ko? Gagamitin sa pagpatay ng aswang? Ano pang sense na patay ng aswang kung wala na rin ang anak ko? Ha? Sabihin mo! Amboy, kung hindi niyo papatay ng aswang, habang buhay siyang manggugulo sa inyo sa tuwing magbubuntis ang asawa mo. Kahit saan kayo pumunta, susunod sila. Isa pa, kapag hindi na nagbubuntis ang asawa mo, siya na ang isusunod ng aswang. Inawat ko na muna si Kuya Amboy at ako na ang nakipag-usap kay Aling Kusing. Parang kulang na lang kasi ay sapakin na niya ang tita niya. Paano naman kami makakasiguro kung tama at totoo nga yung sinasabi ninyo? Kailangan namin ng konkretong katibayan. Hindi ko alam kung papaano kayo kukumbinsihin. Nasa sa inyo na ang desisyon kung maniniwala kayo. Basta ako, sinabi ko na ang dapat niyong marinig. Huwag sana kayong magsisi sa huli. Naglakad na palabas ng bakuran si Aling Kusing.
Galit na galit pa rin noon si Kuya Amboy. Sira ulo ang putya. Gusto niya yata talagang mawalang anak namin eh. Kuya Amboy, huwag ka na sanang magalit ha. Pero yung mga sinabi ni Aling Kusing, narinig ko na rin yun sa isa sa mga kaibigan ng lolo ko eh. Ganon na ganon. Nanahimik sandali si Kuya Amboy. Sa tingin ko, kailangan natin pakinggan si Aling Kusing. Lalo na't nasa alanganin si Ate Loisa at ang anak ninyo. Siguro kahit anong paraan dapat na nating patusin eh. Naririnig mo ba ang sarili mo? Bakit? Naging aba ka na ba para sabihin sa akin yan? Gusto mong tanggapin ko na lang na mamatay ang anak namin para meron kaming abo na magagamit pampatay sa aswang? Ganun ba, Dan? Hindi naman sa ganon kuya. Ang sinasabi ko lang, kung sakali man mangyari ang sinasabi ni Aling Kusing, yun at yun lang din ang paraan para mawala yung aswang. Nang sa ganun wala namang gulo sa inyo. Hindi ko dinadalangin na sana mawala yung anak ninyo para mawala rin yung aswang. Ang akin lang gusto ko maging handa tayo sa mga susunod na mangyayari. Kasi hindi pa rin natatapos ang lahat pasensya na kung nakikialam ako at nangihimasok. Pero gusto ko lang talaga makatulong. Naiyak na lang si Kuya Amboy. Makilang ulit niyang pinagsasampal ang sarili niya. Inawat na lang namin siya dahil dumudugo na ang labi niya. Noong mga sandaling yon, hindi na muna nagparamdam ang aswang. Nakapagpahinga kami ng maayos. Lahat kami nasa sala. Nakatulala. Wala ni isa ang nagsasalita. Ganun lang kami hanggang sumapit ang umaga. Wala pang tulog-tulog. Umalis kagad si Kuya Amboy. Pinauwi ko na rin muna si Dandan sa kanila. Mag-isa na naman ako sa bahay noon. Magluluto na sana ako ng pangmeryenda pero bigla na lang lumitaw si Aling Kusing sa pintuan. At sa pagkakataong yon, wala na siyang dalang tasa. Magandang hapon po. Ano pong kailangan nyo? May gagawin ka ba? Kung wala, sumama ka sa akin. Meron akong ibibigay na makakatulong sa Ate Loisa mo. Hindi na ako nakatanggi Kabanong. Agad siyang naglakad palabas. Sinundan ko lang siya ng sinundan hanggang sa makarating na kami sa medyo kagubatan na. Hindi naman siya masukal. Maluwag ang dinadaanan namin. Meron kaming hinintuan na bahay. Hindi yung kalakihan. Parang sakto lang sa 2 tao ang pwedeng tumira. Bakit po tayo nandito? At saka, kaninong bahay po ito? Ito ay bahay ko rin. Dito nakalagay ang mga natitira kong gamit sa pag-aalbularyo. Halika, kunin mo sa ilalim ng bahay ko ang baul. Ano po? Baul? Baul nga! Bungol ka ba? Ay, hindi o. Nagmamadali akong sumuot sa silong ng bahay. May mga gamit doon na nakatambak. Tinanggal ko ang nakatakip na tela. Doon ko na nakita ang baul. Bumpuwersa kong hinila ang baul. Pinagpawisan ako nang madala ko na yon kay Aling Kusing. Pagbukas niya ng baul, may kinuha siya roon. Isang lubid na kulay itim. Sa dulo ng lubid ay may maliit na bell. May kinuha rin siyang isang itim na libro. Para saan po yung lubid na ito? Itali mo yan sa bewang ng Ate Loisa mo. Sa pamamagitan niyan, pansamantalang hindi maaamoy ng aswang ang sanggol sa loob. Pero hindi ko alam kung hanggang ngayon gumagana pa yan. Kagaya na lamang ng librong ito. Ano po bang meron sa librong yan? Napansin ko na parang biglang lumungkot ang mukha ni Aling Kusing. Ang layo ng mukha niya kumpara nung una ko siyang makita. Wala na yung nakakatakot na mukha. Ito ang librong ipinagbabawal gamitin ng mga albularyong katulad ko. Hindi na ako nagsalita pa. Naghintay ako ng paliwanag mula sa kanya, pero nanatili na lang siyang tahimik. Maya-maya lang, sinenyesan niya ako na umalis. Sinabihan niya akong pupunta niya si ate sa bahay sa 6:00 ng gabi. Ang weird.
Parang nagbago yata si Aling Kusing ha. Siya ba talaga yun? Parang hindi na siya aaning-aning ha. Bumuntong hininga na lamang ako at saka naglakad pa uwi. Sasapit na ang gabi na makauwi ako. Dumaan pa kasi ako sa pamilihan para bumili ng ulam namin. Hindi na rin kasi ako makakapagluto dahil nawalan na rin ako ng gana. Nang nasa gate pa lamang ako, naririnig ko na si Kuya Amboy at Ate Eloisa. Mahinahon ang usapan nila, kaya dahan-dahan akong pumasok sa sala. Mahal, kailangan mo magpahinga. Huwag ka munang tatayo. Yung aswang, mahal. Lagi siyang nandyan. Nakamasid siya, mahal. Binabantayan niya ako. Kasama mo ko, okay? Hindi naman kita pababayaan eh. Kalma ka lang. Umupo na lang ako sa sofa. Daladala ko ang lubid na bigay ni Aling Kusing. Maya-maya ay napatingin na rin ako kay Kuya Amboy nang lumabas siya. Nandiyan ka na pala. Kanina ka pa? Hindi. Kararating ko lang. Si ate, kumusta na pala siya? Sabi ng doktor ipapahinga lang daw. Ang gulo nga kapag nandun siya sa ospital, wala namang problema. Teka, bakit may dala kang lubid? Kuya, bigay sa akin to ni Aling Kusing. Isa ito sa mga naitago niyang gamit noong albularyo pa raw siya. Makakatulong daw ito kay ate. Isuot daw to sa bewang at hindi raw maamoy ng aswang ang sanggol sa tiyan niya. Naniniwala ka ba? Wala Kailangan ko nang maniwala. Buhay na ang nakataya, kuya. Ibaba muna natin yung mga pride natin. Kinuha sa akin ni kuya ang lubid. Sabay kaming pumasok sa loob ng kanyang silid. Mahal, para saan ang lubid? Bigay ni Tia Kusing, pangontra sa aswang. Kailangan mong ilagay sa bewang mo para hindi maamoy ng aswang si baby. Tumingin sa akin si ate. Tinunguan ko lang siya bilang pagsang-ayon. Hindi naman siya nagdalawang isip. Isusot na sana ni Kuya Amboy sa kanya nang biglang sumakit na naman ang tiyan ni Ate Eloisa. Sa sobrang sakit, bumabaloktot na siya. Mahal! Roque, tawagin mo si Dandan. Dali natin siya sa ospital uli. Mabilis kong tinawag si Dandan. Buti na lang ay agad din siyang sumagot. Ilang minuto lang ay nasa labas na ang multicab. Lalabas na sana kami nang humarang si Aling Kusing sa pintuan. Huwag mong ilabas ang asawa mo. Nag-aabang lang ang aswang para umatake. Umalis ka nga dyan. Emergency to, no? Makinig ka sa akin, Amboy. Ngayong gabi na malalaglag ang bata. At kapag lumabas kayo, pwersahan niyang kukunin ng sanggol sa tiyan ng asawa mo. Dalawa silang mapapahamak. Anong gusto mo? Dito mamatay ang anak namin. Umalis ka nga dyan, bago ko pa makalimutang mas matanda ka sa akin. Hindi mawawala ang anak ninyo kung nakinig ka sa akin. May alam akong paraan para iligtas ang bata at para makakapit siya. Hawak-hawak ni Aling Kusing ang luma at itim na libro. Bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Dating albularyo ka lang, hindi ka doktor. Mahal, ang sweet na. Umalis ka dyan, tita. Walang magagawa ang mga doktor sa pananakit ng tiyan ni Eloisa. Itim na mahika ang ginamit ng aswang sa asawa mo. At yun ang kailangang mag-alis. Ako lang ang makakagawa nun at hindi ang mga doktor. Tita naman. Kuya naman, makinig ka sa tita mo. Mahal, sige na. Subukan na natin. Kahit galit ay wala nang nagawa si Kuya Amboy. Dumarami na rin kasi ang umaagos na dugo sa hita ng ate ko. Iniga namin si ate sa lapag na nilatagan lang namin ng banig. Wala kaming ideya sa gagawin ni Aling Kusing, pero nagtiwala na kami sa kanya. Pakisara ang mga bintana at pinto. Dali-dali kami ni Dandan na isinara ang bintana. Maging sa taas ay dinamay na rin namin.
Ano bang gagawin mo sa mag-ina ko? Ililigtas ko sila. Ipanalangin natin na sana'y magtagumpay tayo at ito lang ang paraan para makaligtas ang bata. Pag may nangyaring masama sa kanila, hindi kita mapapatawad. Tumungo lang si Aling Kusing. Nilabas na rin ni Aling Kusing ang tiyan ni ate. Hinawakan niya yon at dinikit ang tenga doon. Humihina na ang bata sa loob. Kailangan ko ng mas magmadali. Huminga ng malalim si Aling Kusing. Kami naman ni Dandan ay pasilip-silip at nagbabantay sa aswang. Ikuha mo na ako ng maliit na timba na may tubig at suka. Ikuha mo na rin ako ng kutsilyo at kandila na hindi pa nagagamit. Nagmamadaling sinunod ni Kuya Amboy ang sinabi ni Aling Kusing. Nakikisama na siya noong mga sandaling yon. Napagtanto niya rin siguro na walang magagawa ang puro bunganga. Mga ilang sandali lang, sinugatan ni Aling Kusing ang sarili niyang palad. Pinasirit niya ang dugo sa timba na may tubig at suka. Nang nagkukulay pula na ang tubig, tumikip pa si Aling Kusing noon. Hinalo-halo niya ang tubig at inutusang sindihan ng kandila. Pagkatapos, hinaplos-saplos ni Aling Kusing ang tiyan ni ate. Nilagyan niya ng tubig ang tiyan at parang bolang kristal na hinawak-hawakan. Pakiusap, iligtas mo ang baby namin. Sinumulan na ni Aling Kusing ang pagbabasa ng itim niyang libro. Una pa lang ay wala na kaming maintindihan. Mga Latin word yung sinasabi niya. Minsan, humihina ang boses niya tapos ay bigla-bigla na lang lalakas. Pre, tatalab kaya yan? Matagal lang hindi albularyo yan eh. Kailangan natin magtiwala. Ipagdasal natin na magiging maayos ang lahat. Habang nagbabasa si Aling Kusing, ay sumakit ang tiyan ni ate. Nang makalahati na ni Aling Kusing ang libro, kabilang kamay naman ang sinugatan niya. Ginawa niya ulit ang proseso nung una. Sa pagkakataon na yon, nakita namin pahina na ng pahina ang boses ni ate. Malapit na rin maubos ni Aling Kusing ang mga pahina nang makita namin siyang parang nahihilo na rin. Pagkatapos niyang magbasa, bigla na lang siyang bumagsak. Nakatingin lang kami sa kisame. Tanggal na ang itim na mahika. Iho, pakisunog ang libro kapag pumitik na ako. Nung oras na yon ay nawalan din ng malay si Ate Loisa. Pero kapansin-pansin na maayos na ang pulso niya. Si Aling Kusing naman, nasa kabilang sofa, wala ring malay. Makalipas lang ang halos 5 minuto, muling dumilat si Ate Loisa. Mahal. Naiyak sa tuwa si Kuya Amboy nang mapagtanto na buhay si Ate Loisa. Mas lalo pa siyang natuwa nang sabihin ni Ate Loisa na nawala ang sakit ng tiyan niya. Gumaan ang pakiramdam niya at parang nawala yung mabigat na parang nakabalot sa tiyan niya. Doon pa lang, napagtanto na namin na totoo ngang may ginawa ang aswang sa baby ng ate ko. Kaya pala parang pahina ng pahina ang kapit ng bata sa tiyan niya. Dahil pala yun sa itim na mahika na sinasabi ni Aling Kusing. Kumusta ang anak natin? Ligtas na ba siya? Kumusta kayo ni baby? Nakita namin na sumisipa ang bata sa tiyan ni ate. Ewan ko pero parang ang sigla-sigla niya, mahal. Ligtas na yata ang baby natin. Parang isang himala ang nangyari kabanong. Umaliwala sa mukha ni ate. Nagbago ang aura sa mukha niya. Pero sa kalagitnaan ng kanilang saya na nararamdaman, isang nakakalungkot na balita naman ang nalaman namin sa kabilang sofa. Nakita namin si Dandan na nasa tapat ni Aling Kusing. Umiiling lang siya sa amin. Lumapit ako at tinawakan ng pulso ni Aling Kusing. Parang nakaramdam ako ng kirot ng malaman na wala na siya. Kuya, wala nang tita mo. Unti-unting nawala ang ngiti ni Kuya Amboy sa sinabi ko. Lumapit siya at pinilit pang gisingin si Aling Kusing pero wala na talaga. Kinuha ko ang libro na nasa sahig. Saka ko lang napagtanto na kaya pala sinabi niya na pinagbabawal gamitin ang librong yon. Buhay pala nila ang kapalit
para lang magtanggal ng itim na mahika na gawa ng aswang. Patawad, tiya. Hindi kita pinagkatiwalaan kahit na binuwis mo ang buhay mo para sa mag-ina ko. Sa unang pagkakataon, naiyak ng malala si kuya. Nalaman ko mula kay ate na dati palang malapit si Kuya Amboy at Aling Kusing. Pero na mag-albularyo ang ginang, doon na nagbago ang lahat. Katulad ng sinabi ni Aling Kusing, kinuha ko ang libro at sinunog ko sa labas. Kinabukasan, nalaman ng mga kamag-anak nila ang nangyari. Pati na rin ang tungkol sa pangangaswang kay Ate Loisa. Nang maiburol na si Aling Kusing, dumating ang nag-iisa nitong anak na bakla. Lumapit yun kay Kuya Amboy at may binigay na putol na kutsilyo na silver ang kulay. Yesterday, nagkulang mudra ko habang nasa working ako. Pinahanap niya sa Akesh itong putol na knife sa gilid ng puntod ng Pudra Kells. Mudra told me, itong patalim na ite, pampatay daw sa siswang. Igibsong ko raw sa iyo. Patawarin mo ko kung nadamay pati si tiya. Ano ka ba, insan? Destiny ni Mudra Kells ang madela sa gawain na gustong-gusto niya. I'm sure sa heavenly body ay happy ng bongga ang mudra ko. Landian to the max na sila ngayon ni Pudra doon. So, don't blame yourself, insan. Ang importante, sooner lalabas na ang Junakis mo. Napalingon kami sa kabaong ni Aling Kusing. Para siyang nakangiti at parang natutulog lang. Mabuti na lang talaga, mabait ang anak ni Aling Kusing. Ganon din ang mga kamag-anak nila Kuya Amboy. Huwag ka mag-alala. Papatayin ko ang aswang na yun, pangako. Gora, kuya. Gora lang. Isang linggo ang nakalipas. Nailibing na rin si Aling Kusing. Pagkatapos noon, nag-usap-usap ang mga kamag-anak ni Kuya Amboy kung papaano nila papatayin ang aswang. Kahit kasi ligtas na si Ate Loisa at ang bata sa sinapupunan niya, hindi pa rin natatapos ang lahat dahil buhay na buhay pa ang aswang. Himala lang talaga na hindi yun nagpaparamdam. Ang iniisip ko noon, baka nalaman na nito na wala na ang itim na mahika sa tiyan ni Ate Loisa. Gabi ng Lunes, magkakasama kaming apat sa sala. Sabay-sabay kaming kumakain. Pinakiramdaman namin kung may dadalaw na aswang, pero wala. Ilang gabi na namin ginagawa yon, pero walang paramdam. Sa tingin nyo, iniwasan na kaya tayo ng aswang? Huwag tayong pakasiguro. Mga traidor daw ang mga aswang Aatake kapag kampante na ang biktima. Ate, kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos naman. Pakiramdam ko, mas lalo akong lumakas. Bumabalik na ako sa dati. Bayaw, Dandan, maganda kayo bukas Kabilugan daw ng buwan base sa kalendaryo. So, baka sakaling pumasyal ang aswang dito. Sabi rin ng iba kong kamag-anak mag-ingat daw. Kasi pwedeng gawin ulit ng aswang ang itim na mahika. Grabe. Kaya rin pala ng aswang ang mga ganun, no? Akala ko mangkukulam lang ang gumagawa nun Kaya nga dapat magdobli ingat pa rin tayo. Pagkatapos namin kumain ay pinagpahinga na rin kami ni Ate Loisa sa silid. Sa first floor na sila nagkwarto para mas madali naming mabantayan. Kaming tatlo naman, naglaro na lang muna kami ng baraha. Magpupuyat na naman kami hanggang sa marinig na namin ang tilaok ng manok. Bandang 3:00, nakaramdam na rin ng antok si Kuya Amboy. Ilang araw na rin kasi siyang halos 2 oras lang ang tulog. Naiwan kaming dalawa ni Dandan sa sala. Pinatulog muna namin si Kuya Amboy. Iniwan niya lang sa akin ang isang palaso kung saan nakakabit ang putol na kutsilyo na binigay sa amin ng anak ni Aling Kusing. Sa likuran naman ng pinto, naroon ang pana na gagamitin sakaling makainkwentro ang aswang. Insan,
kapag natapos na ang lahat ng ito, pwede bang sumama ako sa iyo sa Maynila? Maghahanap ako ng trabaho at saka babae. Balita ko, maraming magandang trabaho sa Manila tsaka mga babae. Tinapon niya ang isang baraha sa akin sabay ngisi. Dinamay mo pa yung trabaho babae lang naman ang hanap mo. Kung babae lang, marami dun. Iba-ibang lahi. Meron pang ang pitbull Sira, ano yan, aso? Magsasalita pa sana ako nang biglang makarinig kami ng parang ik-ik sa labas. Yun bang parang tunog ng isang paniki? Naalarma agad kami ni Dandan. Kinuha ko kagad ang palaso at ang pana sa likuran ng pinto. Binuksan namin ang ilaw sa labas. Walang tao. Dahan-dahan naman namin binuksan ang pintuan. Sumilip kami. Malamig na hangin lang ang sumalubong sa amin. Baka normal na paniki lang talaga, pre. Paranoid lang tayo. Mas maganda nang nakakasiguro tayo, no? Ano, sama ka ba? Sisilip ako sa bubong. Dito na lang ako sa baba. Babantayan kita. Kinuha ko ang hagdan sa tapat. Mahabang hagdan naman yon kaya abot hanggang bubong. Lakas loob akong tumingin. Wala naman akong nakita. Dali-dali akong bumaba dahil sa totoo lang, natatakot din talaga ako. Wala naman. Baka tamang hinala nga lang talaga tayo. Tara, pasok na tayo sa loob. Bumalik kami sa loob ng sala. Pero nang naglalaro na kami ng baraha, nanatili lang kaming nakikiramdam at nag-aabang. Maya-maya pa, narinig naming may kumakatok na. Ha? Sino yan? Walang sumasagot. Sandaling tumigil ang katok pero tinuloy niya ulit. Nagkakutob na kami ni Dandan. Insan, isingin mo si Kuya Amboy. Bilis! Huwag kayong mag-iingay Lumapit naman ako sa bintana. Pasimple akong sumipat. Nakita ko sa labas na naroon ang isang lalaki. Ha? Siya yun. Pagdating ni Kuya Amboy, nagsalita ang lalaki sa labas. Total, nakaligtas yung anak ninyo. Ikaw na lang ang papatayin ko. Total, may atraso ka naman sa akin. Naalala mo ba? Tinanguan ko ang bayaw ko para sabihing sagutin niya. Ikaw ang bumaga sa akin Ikaw ang mainit ang ulo kahit tumingin na ako ng paumanhin. Problema mo na yan kung galit ka pa rin. Hindi ako tumatanggap ng sorry. Gusto ko, ako lang ang maangas. Kaya, dami namang satsat ng aswang na ito. Pumasok ka rito kung talagang mabangis ka. Sira ulo ka bali. Nanahimik sandali ang aswang na nasa labas. Maya-maya lang ay nabasag na rin ang salamin ng bintana. Kumalabog ang pinto. Nagising na si Ate Loisa ng mga sandaling yon. Takot na takot siya. Pinaalalayan na lang namin kay Dandan. Dito lang ako. Tatawagan ko lang yung iba kong mga kamag-anak. Naiwan ako sa tapat ng pintuan. Parang kakaunti na lang ay mawawasak na ang pinto. Ganun kalakas ang aswang na yon. Pero hindi ako nagpatinag. Binala ko na ang palaso na may putol na kutsilyo. Tinutok ko na agad sa pintuan yon. Bumalik si Kuya Amboy. Punta na sila rito. Pero parang hindi na yata kakayanin ng pintuan natin Hindi ako nagkamali. Nagulat kaming dalawa nang biglang mawasak ang pintuan namin. Pero nagtaka kami, biglang nawala ang aswang sa tapat ng pinto. Tahimik lang kami noon, Kabanong. Umatas kami ng bagya habang nakatutok pa rin ang pana sa direksyon ng pintuan. Sobrang lakas ng kaba ko. Nanginginig ang kamay ko noon. Nasaan na yung lintik na yun? Dandan, mahal, pasok kayo sa kwarto. Isara niyo ang pinto dyan, dali. Pagkasabi niyo ni Kuya Amboy, bigla na lamang may mabilis na gumapang palapit mula sa labas. Mabuti na lang ay nadampot ni Kuya Amboy ang flower vase at naibato niya. Tinamaan ang aswang pero tumakbo yung papunta sa kusina. Sorry, hindi ko natira. Ang bilis ni sobra Hindi ako nakahanda.
Focus ka, bayaw. Ikaw lang ang makakagamit niyan. Naninigas ang kanang kamay ko eh. Dinampot naman ni Kuya Amboy ang kahoy sa gilid ng pinto. Mga ilang sandali lang, bigla na lang umatake ulit ang aswang. Buti na lang ay nakasarado na ang pinto nila ate. Nilundagan ng aswang si Kuya Amboy. Nanginginig ang kamay ko kaya hindi ko na maitutok na maayos. Pakiramdam ko, makakamali ako ng tama kapag tinuloy kong tirahin ng aswang. Kaya naman nagdadalawang isip ako, Kabanong. Pilit na inaabot ng kagat ng aswang ang bayaw ko habang ako naninigas sa gilid. Kung hindi mo kayang maipana, itarak mo na lang. Bilis! Patay na ako! Binitiwang ko ang pana at kinuha ko ang palaso. Nilakasan ko na lang ang loob ko at dali-dali akong tumakbo. Sasaksakin ko na sana ang aswang pero nahawi niya ako. Sa pagkakataong yon ay ako naman ang pinagbuntungan niya. Kaya naman sumiksik agad ako sa sulok ng sofa. Gumapang siya ng mabilis papunta sa akin. Bago pa niya ako mahawakan, nagawa ko ng itarak sa ilalim ng dibdib niya ang dulo ng palaso na may nakakabit na kutsilyong pilak. Napatigim ang aswang. Tinanggal niya ang palaso pero naiwan ang kutsilyo sa dibdib niya. Para siyang bulating inasinan nang bumagsak na siya sa sahig. Nangisay-ngisay pa siya. Habang nangyayari yon, biglang nagdatingan ng mga kamag-anak ni Kuya Amboy. Nang malagutan na ng hininga ang aswang, hinila nila yon palabas ng bahay. Sinunog nila sa bakuran. Sa puntong yon ay nakahinga na rin kami ng maluwag. Lalo na ako. Buong akala ko'y katapusan ko na nun. Hindi ko nga rin alam kung paano ko nagawang mapatay ang aswang na yun eh. Basta ang naisip ko lang nun ay kailangan naming mabuhay. Nanonood kami habang naaabo na ang aswang. Naiiyak na lang din ako noon, Kabanong. Wala nang aswang, ate. Matatahimik na rin ang buhay natin. Maraming salamat sa lahat. Sa inyo at kay Tia Kusing. Ilang buwan ang nakalipas, nanganak na rin si Ate Loisa. Malusog ang bata, para bang walang pinagdaanan. Bilang pag-alala kay Aling Kusing at sa ginawa nitong kabayanihan para sa anak nila, pinangalanan nila yung Kusilena Maring, hango sa tunay na pangalan ni Aling Kusing, ang dating albularyo. Wakas.